Maligayang araw, ako si Shari Valencia mula sa BS Ed Filipino 2101. At ngayon ay magme-mentor ako o magtuturo sa isang mag-aaral mula sa Baitang Pito ng mga aralin na kung saan siya ay nahirapan o nagkaroon ng kalituhan sa aralin iyon. So nandito ngayon si... Ako po si Aliyah Macy Valencia. At ngayon ay tuturuan ko siya o bibigyang linaw ang aralin na kung saan siya ay nahihirapan. So mahali ka ng upo. So ngayon, ang iyong aralin na kung saan ikaw ay nahihirapan ay mula sa weeks 6 to 7 na tungkol sa mga salitang ginamit sa paggawa ng proyektong panturismo. So may ipang-flash akong mga larawan at bibigyan mo ito ng iyong mga hinaing or mga paliwanag or kung anong impression mo. So ito ang una. Sa Siargao. Anong masasabi mo sa larawan? Nagpapakita ito kung ano yung dadayuhin mo. Yes, tama. At ito naman mula sa Samal Island. Matanda po na sinabi ko kanina, mga picture po ito na kung ano po ang meron dun sa island na yun. So ang mga litratong aking ipinakita sa iyo ay mga magagandang lugar o tanawin na maaaring puntahan. So ngayon ang aking papaliwanag sa iyo ay isa ang kapakahulugan ng pagpapaliwanag o pagpapaunawa. Ito ay may kinalaman sa paggawa ng mga proyektong panturismo. Ang pagpapaliwanag o pagpapaunawa ay isang gawain pangkaisipan upang matugunan ang pagkipag-ugnayang ginagamitan ng mga pananalita o mga hudyat o sanyas ng kamay. Maaaring kasabayan ng taong nakikipag-ugnayan o matapos ang bawat bahagi ng paglalahad ng taong nakikipag-ugnayan. Nagaganap ang pagpapaunawa sa pagitan ng dalawa, tatlo, higit pang bilang ng mga tagapagsalita o tagapaglahad na hindi nakapagsasalita o nakasesenyas mula sa pinagmumulang wika. Gawin din kung ipapaliwanag mo ang mga salitang iyong ginamit sa paggawa ng proyektong turismo. Halimbawa ay ang paggamit ng acronym o promosyon. Naghahatid ang mga acronym ng isang mahalagang layunin sa pagsulat upang mapabilis ang pagbabasa at mapagaan ang pag-unawa sa nilalaman ng isang papel. Kaya ang layunin ng paggamit ng acronym sa pangkalahatan ay nangangailangan na ang pagdadaglat ay maging pamilyar at ang paggamit ito ay nakakatipid ng malaking puwang at pinipigilan ang masalimuot na pag-uulit ng mga salita. So sa paggawa ng proyektong panturismo, kinakailangan talaga gumamit tayo ng acronym o maliiksing salita nang sa gayon ay ito ay madaling maunawaan ng mga mambabasa. So bago ang lahat, ang proyektong panturismo nga pala ay ito ay tungkol sa mga pagpapatalastas o pagbibigay detalye o impormasyon sa mga tao kung ano ang ibig sabihin o ano ang meron sa isang lugar. Pinopromote ito kung ano ang meron sa isang lugar. So ngayon papaliwanag ko sa iyo ang paano ito gumawa o paano ang mga gabay sa paggawa ng proyektong panturismo. Ngayon ay dumako na tayo sa unang gawain sa pagkatuturo. Ngayon ay magbibigyan ko ng mga salita at sasabihin mo kung ito ay proyektong pangturista o hindi. Sapagkat ito ay may kinalaman sa ating pagbuo ng proyektong panturismo. Ang una ay sakay na. Ito ba ay proyektong pangturista o hindi? Proyektong panturista. Tama. Kapag ang sakay na, ito ay nagkakahulugan na sasabihin na kasama ka sa lakbay or sa pagpunta sa isang lugar. Ang pangalawa ay halina at tuklasin natin. Ito ba ay proyektong panturista or hindi? Proyektong panturista. Tama, sapagkat ang halina at tuklasin natin ay nagbibigay sa isang tao ng curiosity or pag-iisip kung ano ang dapat puntahan sa isang lugar. Ang pangatlo ay sagutan ang tanong. Ito ba ay proyektong pang turista or hindi? Hindi. Tama, sapagkat ito ay malayo ito, sapagkat iba ang meaning, sagutan ang tanong. Ang pang-apat naman ay kinalulungkot ko. Ito ba ay proyektong pang turista or hindi? Hindi. Tama. Ang panglima ay kaya ng inyong budget. Proyektong pang turista or hindi? Proyektong panturista. Tama, sapagkat sa isang proyektong turismo, dito malalaman natin na mayroon din ditong kasali ang mga pagkain na binibigay or na kung saan mayroon ding budget ang mga ito. Kung sakto ba ang budget ng mga
pupunta sa ganitong lugar. So nakatama ka sa iyong unang gawain. Ang pangalawang gawain ay tungkol sa pagbibigay kahulugan sa mga acronym. Ang acronym ay mahalaga sa pagbuo ng proyektong panturismo, sapagkat ito ay pinaiikli ang mga bahagi ng mga paggawa ng proyektong panturismo. Ang una ay 3 R's. Ang 3 R's ay reduce, reuse, recycle. Ito ay may kinalaman sa proyektong panturismo sapagkat sa proyektong panturismo, ibinabahagi ito or inilalagay, pinapakita sa mga mambabasa or sa bawat isa na tungkol sa kalikasan kung paano ito i-preserve. Ang pangalawa ay DOT or Department of Tourism. May kinalaman ito sa turismo or ito yung mga departamento or kagawaran na may kinalaman sa turismo. Pangatlo ay DOTC or Department of Transportation and Communication. May kinalaman din ito sapagkat dito meron din tayong transportation kung saan kailangan nating magkaroon ng transportation nang tayo ay makalakbay sa isang lugar. Yun lamang. At ito nga ay may mga kinalaman, mga nabanggit na acronym sa proyektong panturismo. Ngayon ay tatalakayin ko sa iyo ang proyektong panturismo nang sa gayon ay malinawan ka na sapagkat ikaw ay nalilito or hindi mo masyadong nalalaman ang proyektong panturismo. Ang proyektong panturismo ay ang paglalahad ng mga natatagong kagandahan ng isang lugar. Sa pamamagitan nito ay may papatalastas ang mga produkto, pasyalan, personalidad o kahit na anong bagay na maaaring makatulong sa pag-angat ng turismo. So ang proyektong panturismo ay nakakatulong sa atin, lalo-lalo na sa ating ekonomiya, sapagkat naiibahagi natin ang ating mga lugar kung saan napapayaman pa natin at nagiging proud tayo sa ibang tao, sa ibang lugar, na mayroon tayong ganitong tourist spots na may pagmamalaki. At ito ay makakatulong sa atin, hindi lamang sa ating ekonomiya, sa atin din bilang sa mag-aaral, sapagkat tayo mismo nagiging isang bihikulo upang mapaunlad ang ating bansa. Ngayon, bibigyan kita ng mga dapat isalang-alang sa paggawa ng proyektong panturismo nang sa gayon ay makabuo ka ng maganda at makabuluhang proyektong panturismo. So, una, dapat ang proyektong panturismo ay nakapupukaw at pansin na pabalat. Ang pagkakaroon ng malikhain at magandang pabalat ay nakatutulong upang higit na makuha ang interes ng mga turista. So, una pa lamang, kailangan ang iyong proyektong panturismo ay eye-catchy sapagkat hindi nila ito kukuhain kung ito ay masama ang pabalat or walang kaganda-ganda, walang kakulay-kulay ang proyektong panturismo. Pangalawa ay alamin ang target na audience. Mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na brochure sa brochure or proyektong panturismo ay iisa. Pagsasalang-alang ng pagpili ng mga lugar na maaaring ayon sa budget ng mga turista. So mahalaga din na alamin muna natin ang mga audience natin sapagkat hindi tayo makakabuo ng proyektong panturismo kapag hindi natin alam kung ano ang gagamitin natin ng dialekto or ano ang gagamitin natin ng wika. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng pagkakaunawaan sa bawat isa. Ang pangatlo ay payak at malinaw na nilalaman. Mahalaga ang proyektong panturismo na may konkretong detalye. Kailangan na maging simple upang madali nila itong maunawaan at hindi magkaroon ng kalituhan sa pagkakaunawaan nila sa nilalaman nito. So, mahalagang malinaw at payak lamang ang nilalaman. Hindi mo kailangang paligoy-liguin pa ang iyong nilalaman ng proyektong panturismo. Nang sa gayon ay magkaroon ka ng iisang thought or nagpo-focus ka lang sa isang paksa. So, yung tatlong iyon ay isang mga dapat salang-alang sa pagbuo or paggawa ng proyektong panturismo. So ngayon naman, dumako tayo sa mga nilalaman ng isang proyektong panturismo. So para alam mo kung paano ka makabuo ng proyektong panturismo, kailangan alam mo ang nilalaman nito. Una, kailangan ay may introduction o panimula. Maglalarawan sa lugar ukol sa kasaysayan. Maaaring gumamit ang iba't ibang tagline o dialekto na makapupukaw sa interes ng turista. Ayun, yung introduction o panimula, kailangan pa lamang ito ay nakakapukaw sa mga turista, sa mga mambabasa ng iyong proyektong panturismo.
Tsaka dapat ito ay may maaaring gumamit ka ng tagline or dialect na gusto mong banggitin sa iyong proyektong panturismo. Nang sa gayon ay mayroon kang pagkakakilanlan sa iyong proyektong panturismo. Sapagkat ang isang lugar ay mayroong pagkakakilanlan. Pangalawa ay lokasyon ng mga prominente o kilalang pasyalan. Higit na magiging madali sa mga turista ang paghahanap ng mga landmark o tourist spots kung may kasama itong mapa o paraan kung paano ito mapupuntahan. Mahalagang malaman din natin or kailangan may lokasyon ng kilalang pasyalan sapagkat kapag wala ito, hindi ito magiging kaakit-akit ng ating proyektong panturismo. At ang pangatlo, lugar kung saan maaari kumain at magpahinga. Isa rin napaka-importante ito sapagkat ito ay isa sa pinakamahalagang nilalaman ng proyektong panturismo sapagkat mayroon tayo, sapagkat ang mga tao ay alam naman natin na magutumin or gusto lagi nilang kumain. Kaya isa ring dahilan kung bakit sila pumupunta sa mga ganitong lugar dahil sa mga pagkain pinagmamalaki ng kanilang lungsod or lugar na iyon. So ngayon, dahil alam mo na ang mga dapat isalang-alang at mga nilalaman ng isang proyektong panturismo, may ibabahagi ako sa iyo bilang gawain mo sa pagkatuto bilang 4. Narito ang mga larawan na bahagi ng isang travel brochure. Magbibigay ka ng 2 hanggang 3 pangusap bilang paliwanag sa ginamit sa bawat bahagi ng isang travel brochure. So dito makikita mo na agad na Katutubong Kulturang Pilipino travel brochure. Ito yung kanyang pabalat. Dito pala maaaring kakit-akit na siya sapagkat dito makikita natin na alam na natin ang nilalaman ng brochure na ito sapagkat ito ay tungkol sa kulturang Pilipino. Ngayon ibabasahin ko ang nilalaman ng brochure. Panimula. Ang kulturang Pilipino ay pinaghalong mga impluwensya ng mga tubong, tradisyon at kultura ng mga unang mga lakal at mananakop nito noon. Bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop sa bansa, ay nauna na munang makarating dito ang mga lakal mula sa India, Malaysia, Indonesia, China at Hapon. Na-impluwensyahan na rin ng Hinduismo o Budismo ang mga katutubong mga paniniwala ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila at ang mga lakal sa Muslim. Sa magandang halimbawa nito ay ang kanyang pangkarma na mapasang hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Ang pagdating naman ng mga mananakop na Kastila at mananatili nila sa bansa sa mahigit na 300 taon ay nagbigay ng malaking kontribusyon sa kultura ng mga Pilipino. Gaya na lamang ng wikang Filipino na maraming hiniram mula sa salitang Kastila, ang Kristyanismo at maraming pang iba bukod sa mga Kastila ay dumating din sa bansa ng mga mananakop. So ang panimula, dahil ibibigay mo dito ang panimula sa gawain ito, sasabihin ko sa iyo kung paano doon sa panimula, nakasulat naman sa panimula na kung ano ang nilalaman. Kukuhanin mo lang yung pinakabuod or kukuha ka ng maiksing CP or kung ano ang naintindihan mo sa panimula. So ang panimula ay tungkol sa kulturang Pilipino, kung paano ito nabago, kung paano nagsimula, or paano ito napaltan, or paano ito nag-evolve or nagkaroon ng inobasyon. Ngayon, ang nilalaman ay makikita mo sa loob kung ano ang mga nilalaman. Dito makikita mo ang bayanihan na kung saan ngayon hindi naman natin na bilang sa kulturang Pilipino, hindi na natin ito na nagagawa. Meron ng iilan, ngunit hindi na ito nagagawa sapagkat ang ating mga bahay na ngayon ay mga bahay na bato na. Ang pangalawa ay pagmamano. Ngayon, madalang na lamang ang mga batang nagmamano. Nawawala lang sila ng paggalang sa mga kanilang nakatatanda. Harana. Kagaya din ng harana at pamamanhikan, wala na rin yan sapagkat ngayon, ang pamamanhikan ay gamit na ang mga teknolohiya. Gumagamit na sila ng mga iba't ibang aplikasyon kagaya ng Messenger na para makapanligaw sa kanilang mga iniibig. Ngayon, meron pa rin, piyesta. Ang piyesta ay masasabi kong atin pa rin ginagawa dito sa ating lugar, di ba? Kaya, hindi naman yun ang ating focus sa aralin ito, ngunit sinasabi ko sa iyo ang nilalaman ng brochure na ito na tungkol sa katutubong kulturang Pilipino. Ngayon, bilang huling gawain mo sa pagkatuto, gagawa ka ng isang travel brochure na po-promote ng tourist spot sa inyong probinsya o lugar. Sundan ang gabay ng paggawa ng proyektong pang-turismo. Palawanag ang mga ginamit na salita, acronym sa inyong proyekto. Gumamit ng short bond paper para sa inyong travel brochure.
Bigyang pansin ang rubric sa paggawa ng travel brochure. So babanggitin ko sa iyong pamantayan. Una, paglalahad ng panimula 10 puntos. Paglalahad ng impormasyon 20 puntos. Kaayusan ng larawan at disenyo 10 puntos. Wastong gamit ng gramatika at formal na salita 10 puntos na may kabuuang 10 puntos. Dito, tuturuan kita kung paano mo magagawa ang proyektong panturismo mo or travel brochure. Dito, saan ka ba nakatira ngayon? Sa probinsya or lugar? Saan ka nakatira? Sa San Juan. Sa Batangas. So ano ang tourist spot or magandang tanawin na iyong maipagmamalaki sa ibang lugar? Church. Church? Ano pa? Simbahan? Yung municipality, yung gym natin, Gym? yung plaza. Plaza? Pwede rin yung plaza. Pwede dito ang dagat, yung sa dagat yan, sa Laiya. Maganda yun sapagkat ang Laiya ay isa kilala sa may magandang dagat, fresh na dagat at sariwang-sariwang hangin doon. Hindi pa ito natutuklasan ng ibang tao. Kaya dapat mo siyang i-promote or gawa ng travel brochure. So sa paggawa nito, kailangan mo consider yung mga itinuro ko sa iyo, mga dapat isa lang alang, dapat na magkakaroon ka ng magandang pabalat or yan, kagaya nito. Kailangan mo sa pabalat pa lamang, nakakapuha ito ng pansin sa ibang tao. Na sa gayon ay may kumuha ng iyong proyektong pang turismo. At pangalawa, kailangan mo rin may magandang nilalaman. Siyempre, kailangan ang nilalaman nito ay kaakit-akit din sapagkat hindi magiging interesado ang mga mamabasa kung ito ay hindi kaakit-akit. So sa panimula pa lamang, kailangan mong bigyan mo siya ng mga maaaring gumamit ka ng mga figures of speech na maaaring makahikayat sa kanilang para mambasa. At syempre, kailangan mong describe or pakilala ang lugar kung saan may maganda at may pagmamalaki mo. So ayun lamang at maraming salamat. Nawa ay ikaw ay may naunawaan. Yun lamang po at maraming salamat.